we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. 7 ka mga mitambong og resepsyon sa kasal sa Barangay Salaysay sa Marilog District sa Davao City. Angol human giingong naigo og kilat. Pipila ka lugar sa Davao Region nakasinati og pag-ulan epekto sa Intertropical Convergence Zone. 3 ka lalaki nga gipasakitan, giguyod una gipatay ang usa ka iro sa Iligan City sa Lanao del Norte, nadakpa na. Og kapuso artists Juancho Trevino ug Yasser Marta nagpa-excite sa fans atol sa Coronation Night sa Miss Zambowood 2024 sa Zamboanga City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadago pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Just Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Angol ang 7 ka mga mitambong og resepsyon sa kasal human nga gingong naigo og kilat sa Barangay Salaysay sa Marilog District, Davao City. Ane report ni Argil Relator. Gilayong gipangsakay sa rescue vehicle o ambulansya ang unom ka mga individual, lakip 2 ka mga minor de edad, human giingong naigo og kilat Sabado sa hapon sa Barangay Salaysay, Marilog District sa Davao City. Doon na pa'y usa ka lalaking apektado. Apan wala matud pa, nagpadala sa ospital. Mitambong og reception sa kasal ang mga biktima. Dihang kalit lang matud pa nga mikilat. Oh, kitaan dyan na mo. Kuan dyan, siga gyud sir nga kalayo sir. Tumbag gyud sir. Yan, gahi ng uban. Kalihok gyud. Una nga miigo ang kilat sa punuan sa lubi, dayon sa mga mitambong sa reception. Oh, ulan dyan to siyang. Hinay ra gyud na ulan. Gamay rang ulan niya. Pag kuan dyan marag bomba gyud sir nga. Paano nakuyawan jud mi. Ana-ana sa luwas sa kahimtang ang mga biktima og nakatakda na nga makagawas sa ospital. Sumala sa tala sa barangay, kinina ang ikaduhang higayon nga miigo ang kilat sa ilang barangay. Atong niaging tuig, mo to'y first time nga naigo sa kilat dire. On this spot yun to, tulo ang duha ang namatay, isa ang nabuhi. Sumala sa pag-asa, bantayan gayod kung dunay masinating pagdalugdog. Kung naata sa gawas, kung naay mga thunderstorms, labi na kung overhead, musulod yun ta sa balay. You stop, labi na kung paggamit og cellphone or mga electrical appliances. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gingong gunman sa pagpusil patay sa radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental sa milabayng tuig ang nadakpa na sa otoridad sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ano ang report ni James Pauluya? Sikop sa hiniusang puwersa sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office ug Misamis Occidental Police Provincial Office kining usa ka lalaki nga si Julieto Mangumpit alias Ricky. Diyang gilusad ang operasyon sa Barangay Santa Isabela, Dipolog City pasado alas 3 sa kadlawon adlang Lunes. Si Mangumpit wanted sa kasong pagpatay sa broadcaster nga si Juan Humalon o mas nailang si DJ Johnny Walker samtang nagprograma sulod sa iyang balay sa Calamba, Misamis Occidental niadtong Nobyembre sa milabayng tuig. Top 5 most wanted sabgunang suspect sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Kining ato ang suspect nga dakop na to April 29, 2024 sa may alas 3 sa kadlawon, sir, maugid kini ang alleged na to nga gunman sa pagpatay kang
ka Johnny Walker. Kahinumduman nga niadtong Marso 15 ning tuiga, unang nadakpan sa kapulisan ang mag-igagaw nga buboy og inting bungkawil kinsa nagsilbing lookout og driver sa maong krimen. Sa karon ginakonsidera na sa kapulisan nga case closed ang maong kaso ni Humalon. Gikatakdang dalhon sa korte ang suspect aron sa pag-atubang sa iyang mga kaso. As of now, sa kong giingon sa unahan, dili good cooperative ni si Kuan. Reluctant siya mo kooperar sa kapulisan sa kini si Ricky. Nagpahibalo na sab kuno ang kapulisan sa Misamis Occidental LGU, PT Foms og PAOK kinsa puros nagtanyag og reward money alang sa pagkasikop sa mga suspect. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Arestado ang usa ka taxi driver nga gingong nangontrata og pasahero sa Buhangin, Davao City. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Balhog sa presuhan kining 39 anyos nga taxi driver. Human matod pa ng kontrata og pasahero sa Davao International Airport sa Davao City Lunes sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, gipara sa pasahero nga si alias Lisa ang maong taxi driver padulong sa Kalinan, Davao City. Nangontrata matod pa og 1,500 pesos nga pamasahe ang sospek. Diha nakabot na sila sa kabantian, nagkalalis matod pa ang sospek og ang pasahero. Human kini naningil og dugang pa nga 200 pesos. While traveling siguro, ningon ng babae nga hapit siya ta sa may kabantian kana koy kwaon. So habang ka-travel sila sa kabantian, dito sila naglalis kay nagpadungag magkwarta 200 pesos ni ang driver. Diha nakita ang pasahero og mobile vehicle sa kapulisan. Gipara niya kini og report ang maong taxi driver. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang taxi driver. Kinsa balog na karon sa Buhangin Police Station. Apan nagdumili kini nga motubang sa kamera. Apan sumala niya, kausara matod pa niya gihimo ang pagpangontrata. Makatubang siya og kasong grave coercion. Apan gawas ni ini, gisyon sab sa LTFRB og upat ka ticket ang suspect. Humanasayran nga duna pa di ay kinilaing kalapasan. Ganina sa LTFRB, nag-issue sila ticket, upat ka buok ilang issue nga ticket actually no. So nakita-an ganin sa LTFRB na ang iyang ticket is no SD card, walay latest confirmation na carried, failure to register as for hire, and then contracting. Sumala sa LTFRB, magmulta sa bang operator kalabot sa kalapasan sa maong taxi driver. Pananglitan na nakita si LTFRB nga maka-violate din siya. Kanang iyang gibuhat na pagpamakyaw, that's 5,000 pesos. O napay other violations na nakita na mo nga guilty ang maong operator, that's another 5,000 pesos. Doon na say hangyo ang LTFRB sa mga pasahero. Ilabi pa nga maski bakusgan sa Davao City LGU ang pagtutok sa mga taxi driver nga malapason. So muna among hangyo po sa riding public, no, we are very accessible sa atong Facebook. Na kung naa sila mga violations, just get the one. Kahit na body number sa mga taxi, report it to us through the messenger. And then file sila formal complaint kay para ma-pusto, para madisiplina natin ng maldito ng mga drivers. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Karon nga problema ang tubang kainit sa panahon, gisiguro ni Pangulong Bongbong Marcos nga walay artificial crisis sa supply sa kuryente o ginasulbad na ang maong isyu. Kini ang nahimong pahayag ni PBBM atol sa pagbisita sa BARM. Ani ang report? Mismong si Presidente Bongbong Marcos ang bisaksi sa padayong integration sa Moro Islamic Liberation Front ug Moro National Liberation Front sa gobyerno. Usa ka gatos ka miyembro nila ang graduate na ug nahimong patrolman o patrolwoman sa Philippine National Police human masala sa 2022 qualifying exam hangtod sa 6 ka bulan nga Bangsamoro Police Basic Recruitment Course. Kayo ang tutulong sa pagsusulat ng isang bagong yugto para sa Bangsamoro tungo sa mas tahimik at matiwasay na kinabukasan. Higit pa sa pagtupad natin sa mga obligasyon na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. This was part of our gesture for the government na kasama doon sa peace agreement and the peace talks natin, integrating them to be part of the Philippine National Police. Emosyonal ang rank 1 sa maong batch, ang 22 anyos nga si Patrolman Alcaizar Faizal nga kanhi mag-uuma. Sa paghihirap sa aming dinanas, uhaw, hapdi at pagod aming tiniis. Ngayon, nagbunga ang aming paghihirap at aming pagkasakripisyo. Handa nang maglingkod sa bayan ng Bangsamoro. Gisaulog sab ang ikanapulong anibersaryo sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB nga gipirmahan niadtong 2015.
nga naghatag og higayon sa pagmugna sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gituldukan sab niini ang rebelyon sa MILF ug nahitabo ang pagsurrender sa ilang mga armas. Dunga niini ang paghatag og cash assistance. We all remain steadfast in faithfully implementing this agreement. In doing so, we will completely bring the letters of the CAB into reality. Gipangunahan sab sa Pangulo ang inaugurasyon sa 5 billion pesos nga irrigation project sa Cotabato Province nga mapahimuslan sa kapin-4,000 mag-uuma. Mas maganda kasi ngayon sir kasi mayroon ng irrigation, mas malaki ang harvest namin. Sa paglibot sa rehiyon, gilatag sab sa Pangulo ang plano nga sulbaron ang problema sa overloaded nga mga power grid. Tungod sa taas nga demand sa kuryente, pinaagi sa pagtukod og transmission lines ug submarine cables. Diyang gipangutana kung doon na ba artificial crisis sa power supply. Definitely it's not an artificial crisis dahil talagang the power systems are overloaded. Ang naging consumption natin biglang tumaas talaga because of dahil napakainit. Gipasidunggan sab sa Pangulo ang kabayanihan sa mga sundalo sa 6th Infantry Division sa Awang Dato din Sensuat sa Maguindanao del Norte. Lakip mga samdang sundalo nga napakaron sa ospital. Ako si Jess Tony Humabil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Taliwala sa init nga panahon, mibundak ang ulan sa Davao City sukad kagabi. Pipila ka kalsada sa syudad gibaha. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sumala sa Pag-asa Davao nga bisan pa man nga nakasinati kita og El Nino phenomenon, posible gihapon nga makasinati og pag-ulan. Usa ba ka sa mga nagreklamo tungod sa labihang kainit sa panahon tungod sa El Nino phenomenon? Karong nag-uwan sa Davao Region ug sa ubang lugar sa Mindanao. Ano na? After ni ulan, nalipay dyan ko kay limit yung gang panahon ba so like grabe na nanay mag-fresh ay breath of fresh air no tungod kay ni ulan. Daghan kay mga benepisyo aning pag-ulan. Una sa tanan, no, ang ato ang mga farmers nga nagapaabot og ulan, tubig. As an educator, hopefully moderate na po siya nga ulan because we already shifted to asynchronous because of the itong grabe na heat index. So hopefully dili pud ni mag-shift to asynchronous because of too or heavy rain kasi we are towards our end of the school. Pero ang nagbuntag nga ulan may resulta sa pagbaha sa pipila ka dalan sa Davao City. Hinungdan sa pagkulgot sa trapiko sama sa Maa Diversion Road ug sa Agdao. Sumala sa Pag-asa ang pagulan tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Usa kini ka weather system diin magtagbo ang hangin sa northern o southern hemisphere. Sumala sa Pag-asa, posible ang pag-ulan taliwala sa huaw, apan ubos lang sa normal ang ibuhos nga tubig niini. Posible paghihapon nga ugma makasinati tag mga pag-ulan dinhi sa Davao Region tungod sa Intertropical Convergence Zone. For the next days, mag-improve na ang atong weather condition o mubalik na pod sa maayong panahon. Apan nagpahimang usab ang Pag-asa sa posibleng flash flood o landslide. Samtang magkahinay na po daw ang El Nino sa umaabot nga bulan. But pasabot, magkaanam-anam na og balik sa normal ang lakat sa panahon ug muubos ang mabating heat index. Most models nag-indicate nga transition to neutral condition by April, May, June season o 85% ang chance niini. Sa karon, makisamiat gihapon kita og light to moderate rains hangtod daw na ugma sa buntag sumala sa Pag-asa. Sumala usab sa Pag-asa nga by June 60% ang tsansa nga makasinati na punta og La Nina phenomenon. Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban. Tulo ka mga lalaking nag-viral human nga makuhaan og video samtang gipasakitan, giguyod o gipatay ang usa ka iro sa Iligan City, Lanao del Norte. Ang arestado na sa kapulisan. Ani ang report. Tumang emosyon ang gibate isa sa ka netizen human nga iya mismong nasaksihan ang pagpangabuso sa tulo ka mga lalaki
sa usa ka iro kilid sa National Highway sa Barangay San Miguel, Iligan City, Lanao del Norte. Sa video, makita ang usa ka iro nga nagbuyod na kilid sa dalan nga gipalibutan sa tulo ka mga lalaki. Taod-taod, makita ang usa ka lalaki nga naghawid na og alambre dayon hikot sa liog sa iro. Misakay kini sa motor ug bisan pa man nga gibadlong sa mga nakakita, nagpadayon gyapon sila sa pagpadagan samtang giguyod ang iro. Eksklusibong nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang uploader sa mong video nga si Aubrey. Dili niya tinuod nga ngalan. Halos dili kuno siya makatuo sa iyang nasaksihan. Nahadlok sab kuno sila nga moduol sa mga suspitsado tungod sa risgo sa ilang kinabuhi. Sa na-timing nila, ang isa ni kuha og kanang piece nga dako nga stick, murag ani ka baga, then ingani kataas. Gibunalan niya sa ulo, sir, tapos nahigda na ang iro. So nagkirig-kirig na ang iro, sir, dili na siya kalaban. Dayon na-shock mi, sir, nga nakita pa mi nga gitabangan pa nila og bunal ang iro nga naghigda na. Nag-viral among video kung asa gibatikos sa netizens ang tulo ka mga lalaki sa ilang gibuhat. Gilayon na subay sa Iligan City Police Station ang panghitabo ug gipangita ang mga suspitsado ug gilayong nadakpan. Unang nadakpan ang duha ka mga sospek samtang mitahan sa police station ang laing usa pa nila kakauban. Sigun pa sa mga sospechado, ilang gihimo ang maong pagpatay sa iro kay tungod nakapaak na kini, daghan na kini napaakan sa maong area. Bisa na sa maong rason sa mga sospek, apan dili gyapon maayo ang ilang gihimo nga daw pagtorture sa hayop, kasong paglapas sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act ang atubangon sa mga suspitsado. Nagsugod gid kini sa usa ka irresponsable nga pet owner. So ang ato aging mensahe no sa tanan nga adunay mga pets or na adunay mga iro, iring baka ulain pagklase nga mga animals, dapat responsable kita. O ilabi na kining iro nga bisig asa lang naa sa atong mga kadalanan, kay dili lang insidente sa pagpamaak ang kahitabo. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka 27 anyos nga babae nga biktima sa trafficking ang na-rescue sa otoridad sa Davao International Airport. Gingong trafficker, arestado sa kapulisan. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Na-rescue sa otoridad ang usa ka 27 anyos nga babae nga giilang si alias Jenny, taga Namruangan, Kabugaw, Ilocos Sur, nga matud pa biktima sa human trafficking sa Davao International Airport niadtong Sabado sa gabi. Naharang usab ang usa ka gikaingong trafficker nga si alias Manuel, taga Surala, South Cotabato, nga misulay unta og escort sa biktima pagawas sa nasod. Sumala sa kapulisan, padulong matud pa sa Singapore si alias Jenny ug Manuel. Nagpaila nga personal helper ni Manuel si alias Jenny ug magbakasyon ra matud pa unta sa Singapore. Apan dihang gipailom na sila sa separate questioning sa immigration officer. Wala matud pa nagtakdo ang statement sa duha. Pareho man sila ang destination. Then separate questioning nila. Then dili magmatch ang ilahang tubag. So that's the time nga nanay nana sila ay kumbaga doubt regarding sa ilahang kuan silang travel. No? Sa time na mag-decide na si immigration officer na i-offload sila for further investigation. Dito na miangkon si alias Jenny nga gi-recruit ra matud pa kini ni alias Manuel aron manarbaho sa United Arab Emirates. Nakailang matod pa ni alias Jenny si Manuel online. Dihang nagita kini og trabaho. Allegedly, antay ng visa doon sa Singapore before they would proceed to the United Arab Emirates. It's really something na nakikita namin na common modus wherein a trafficker would pretend to be the companion, whether it be a household companion, a relative, or a friend of the trafficking victim para iniisip nila ay mas less ang itatanong doon po sa trafficking victim. Migawas usab sa investigasyon nga duna pay lain nga babae nga gidala si alias Manuel padulong sa Singapore apan wala na kini nakabalik sa Pilipinas. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang suspect kinsa balhog na sa police station. Apan gibutyag niini nga dili niya personal nga kaila ang biktima ug mula agra matud pa kini sa Singapore. Posible nga mag-atubang ang suspect og kasong paglapas sa anti-human trafficking law. Paimangno sa otoridad sa publiko. If possible sir, dito sila sa mga agency nga legit yun sir na dito sila mo duol kung gusto sila manarbaho sa gawas, dito na sila mo care of, dito na sila mo care of og bisag asa nga person na mamit lang nila through online. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.
Arestado ang tulo ka mga lalaking nanulis ug ukay-ukayan sa Digo City sa Davao del Sur. Mga kinawat, mi kantidad sa kapintunga sa milyon ka pesos ug ang mga sospek nakuhaan sabog sa ka granada ug mga pusil. Ani report ni Argil Relator. Sa kuha sa CCTV, makita ang pagsulod ni ining tulo ka mga lalaki nga pulos naka-jacket sa usa ka ukay-ukayan sa Aurora Extension, Digo City, alas 10 Sabado sa gabi. Wala na nakaalma ang mga personahe sa maong ukay-ukayan. Sanglit, dunay dalang baril ang mga tulisan. Sa laing anggulo sa kamera, gibuak sa usa sa mga sospek ang glass nga estante o dinhina gipanglimas ang mga nakadisplay nga relo. Naglisod pa ang kawatan og sakto sa mismong tray sa mga relo, sa bag, busa, giusa-usa na lang niya kini og sulod. Wala ray 2 ka minuto, natapos na sa mga sospek ang krimen og natangag na ang mga baligyang relo nga mobalor sa kapin 650,000 pesos, cash, cellphone og uban pang personal nga gamit sa staff sa maong establishmento. Sa gipahigayong hot pursuit operation sa Digo City Police, tulo ka mga lalaki ang naabdan sa kapulisan nga nag-inom kilid sa dalan sa Barangay 3 de Mayo sa maong lungsod atol sa curfew hours. Busa, gisita kini sa kapulisan. Aban. Pag-approach nila, nidagan ang tulo, nisulod sa kanang gated man siya, sa gawa sa gate sila nag-inom. Nisulod sila sa ilahang girintahan nga balay, nahulog ang isa nila ka pusil. So, nakita nila na naipusil, gisulod nila dito sa sa rented nilang apartment. Na-recover sulod sa garantahang kwarto sa mga sospek ang mga kinawat nilang items. Lakip usa ka, fragmentation grenade, mga baril ug mga bala ni ini. Puro sila taga Sheriff Agwak, nagakuha pa po mig mga information dito kung unsa jud ang ilahang background ani nila kay we are not very kuansa sa ilahang mga names kay based sa pag-adto gyud nato sa area daghan pog mga IDs dito nga nakuha nato. Midumili na sa paghatag og pahayag ang mga sospek. Kasong robbery with force and intimidation o paglapas sa Firearms and Ammunition Regulation Act ang atubangon sa mga sospek. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka negosyante ang gipusil patay udtong tutok sa sentro sa Zamboanga City. Gitabangan nag-alsa sa pipila ka mga residente aron dalahon sa ospital kining usa ka lalaki kinsa biktima sa pagpamusil sa sentro sa Zamboanga City Lunes sa udto. Apan gideklara gyapon kining dead on arrival tungod sa naangkon ining mga samad pinusilan. Sumala sa kapulisan ang biktima usa ka 37 anyos nga Haji kinsa usasab ka negosyante duol sa panghitabuan. Sa investigasyon gipusil ang biktima sa riding in tandem suspects nga daling miikyas atol sa insidente. Giling gipahigayon ang manhunt operation ug checkpoints ang nagpahigayon ang manhunt operation ug checkpoints ang kapulisan sa lugar alang sa pagkasikop sa suspect. Apan sa karon pakyas ang kapulisan nga madakpan kini. Sa gipagulang statement sa Zamboanga City Police Office, gibarugan niini nga nagpabiling luwas ang syudad. Giawhag sab niini ang publiko nga makig-align kanila alang sa mas daling pagkasikop sa mga suspitsado. Andam na ang Department of Labor and Employment Region 9 alang sa 2024 Labor Day Job Fair nga paghimuon sa 5 ka lugar sa riyon. Alang sa Zamboanga City, himuon kini sa East Wing Center sa KCC Mall de Zamboanga, sa Basilan National High School Auditorium Sub sa Isabela City, Basilan. Sa Dipolog City, himuon kini sa ZN Cultural and Sports Center, Estaca. Samtang sa Mega Gym, Dao Sub sa Pagadian City ug sa Provincial Capital Atrium, Ipil Heights sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ana sa kapin 40 ka local companies ug overseas recruitment agencies ang mosalmot sa mong job fair. Samtang kapin 4,000 ka job vacancies ang itanyag sa mga kumpanya. Paymang sa Dole Region 9 nga siguruhon nga naka-pre-register ang mga aplikante aron dili na kini mahasol pa. Paglaom karon sa Dole 9 nga dunay daghan nga ma-hire on the spot.
Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa tumaka puso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa tumaka puso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.